marami na pong pagbabago sa immigration laws dito sa Amerika dahil meron pong naipasang batas. Ito ang tinatawag na Laken-Riley Act. Ayon sa Customs and Border Protection, having a criminal history does not make you an upstanding lawful permanent resident. Sinabi din na possessing a green card is a privilege and not a right. So the government has the authority to revoke your green card if our laws are broken and abused. So in addition to immigration removal proceedings, lawful permanent residents presenting at the U.S. port of entry with previous criminal convictions may be subject to mandatory detention. Attorney Samana Seri says USCIS and ICE have started implementing a policy where ICE makes arrests during green card interviews for anyone who has overstayed a visa. He says if someone is out of status, ICE makes that arrest. Just this past week, 5 of his clients were detained at interviews. None of my clients have any arrest or criminal history that are in this situation. These are just cases where they entered legally, they overstayed their visa. All of my cases right now are people that have been married to U.S. citizens. So these are spouses of U.S. citizens that are going through the normal process, the normal channels, and they're being taken into custody. When we first reported this story Wednesday, an ICE spokesperson sent a statement that said in part, ICE is committed to enforcing federal immigration laws through targeted operations that prioritize national security, public safety, and border security. The statement also said in part, individuals unlawfully present in the United States, including those out of status at federal sites such as USCIS offices, may face arrest, detention, and removal in accordance with U.S. immigration law. Ano po ba itong batas na ito? Itong batas na ito ay nagpo-provide ng mandatory detention sa mga illegal immigrants, lalong-lalo na sa mga illegal immigrants na merong prior criminal conviction. Base po ito sa isang nursing student na pinatay ng isang illegal immigrant at ito ang dahilan kung bakit naipasa ang batas na ito. Meron pong expanded na mandatory detention sa mga illegal immigrants na may prior criminal conviction. Ito pong Laken-Riley Act ay para sa pag-enforce ng mas matinding immigration enforcement dito sa Amerika. Ano po ba ang nasa batas na ito? So ito po ang mga provisions na nagbibigay ng mandatory detention sa mga non-citizens. Unang-una ay ang mandatory detention kabilang na ang mga offenses related to specific crimes. Ito pong Laken-Riley Act ay nagpapatupad ng mandatory detention sa mga non-citizens na na-charge or na-convict ng certain offenses. Ang mga offenses po ay theft-related offenses, assaulting law enforcement officers, at mga crimes na nagkakos ng or crimes causing serious bodily injury or death, including DUI related fatalities. Mag-ingat po ang mga non-citizens kasama na ang mga legal permanent resident. Kung ikaw ay na-charge or na-convict ng mga offenses na ito, ay magkakaroon ka ng mandatory detention. Kung ikaw ay isang legal permanent resident, visa holder, or asylum seeker, pwede kang magkaroon ng mandatory detention base sa mga offenses na ito. So mag-ingat po ang mga non-citizens. Ang pangalawang importanteng provision dito sa Laken-Riley Act ay ang pag-eliminate ng bond. So ang bond po ay nagbibigay ng temporary release sa mga na-charge ng mga offenses. At dahil po sa Laken-Riley Act ay wala na pong bond sa mga immigrants, legal or illegal immigrants. So ito po ay napaka-importante dahil ikaw ay madidetain hanggang sa pagkakaroon mo ng trial. So hindi ka ma-release dahil hindi ka makakapag-post ng bond. May mga nagsasabi na ma-violate ang due process dahil wala kang karapatan na mag-post ng bail at pwede kang ma-detain for longer period of time. Ikaw ay innocent sa mga charges, ay ma-violate ang iyong due process. Ang pangatlong importanteng provision dito sa Laken-Riley Act ay ang expanded na kapangyarihan ng federal government or expanded powers
of the federal government. So what does it mean po? Yung mga states ay pwedeng kasuhan or isu ang Department of Homeland Security kung hindi na-enforce ang immigration. Ano po ang epekto ng Lake and Raleigh Act sa mga legal immigrants or legal permanent residents? Mag-ingat ang mga lawful permanent residents or green card holders dahil may mga certain offenses na pwede kang ma-detain kahit na ikaw ay na-charge lamang at wala pang criminal conviction, or kung meron kang criminal conviction, pwede kang ma-detain at ma-deport. Ikaw ay isang visa holder, pwedeng ma-revoke ang iyong visa dahil sa mga provisions na nakalagay dito sa Lake and Raleigh Act. So, ibig sabihin, kung meron kang arrest, ito ay pwedeng mag-trigger ng iyong visa revocation. So, mag-ingat kung ikaw ay magko-commit ng crime dahil kung pasok po ang crime na ito or na-charge ka sa mga certain offenses, pwedeng ma-revoke ang inyong visa at ikaw ay pwedeng ma-deport immediately. Ganon din ang epekto sa mga asylum seekers at mga refugees dito sa Amerika. Kung ikaw ay na-charge or na-convict ng certain offenses na nasa Lake and Raleigh Act, ay pwede kang ma-deport ka agad or magkakaroon ka ng mandatory detention first at immediate deportation. So mag-ingat po ang mga legal residents or mga legal permanent residents, asylum seekers or refugees. Kung ikaw ay isang green card holder dito sa Amerika, kailangan ay malinis ang iyong record. Kadalasan ay mga theft offenses at mga misdemeanor ang dahilan kung bakit pwedeng ma-deport ang isang legal permanent resident. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagda-drive at you are under the influence at ikaw ay nahuli, pwede kang ma-deport ka agad dahil ikaw ay nakakumit ng isang DUI-related offense at kasama ito sa expanded grounds for deportation. Kung ikaw naman ay babiyahe palabas ng Amerika at ikaw ay isang legal permanent resident, mag-ingat lalong-lalo na kung ikaw ay merong past criminal conviction dahil pwede kang ma-detain pagbalik mo dito sa Amerika. Marami na pong instances ng mga Pilipino ang bumalik sa Amerika at sila ay na-detain dahil sila ay merong past criminal conviction. Nang ma-elect si President Donald J. Trump, inisyu niya ang isang executive order at ito ay ang Protecting the American People Against Invasion. Sa executive order na ito ay merong expanded deportation grounds for green card holders. So mas mahigpit na po ang mga rules pagdating sa mga green card holders dito sa Amerika. At titignan po ang iyong mga conviction or criminal conviction at pwede kang ma-deport kung ikaw ay ma-convict sa isang tinatawag na crime of moral turpitude or an aggravated felony. So either of these two ay pwede kang ma-deport. Mga halimbawa ng crimes of moral turpitude ay assault, failure to register, falsification of documents, misrepresentations, marriage fraud, smuggling, drug abuse, domestic violence, and driving under the influence. Yung crime of moral turpitude po ay kung nakomit ito during the first 5 years after admission to the US or kung dalawa or more na krimen of moral turpitude are committed. Kahit ang crime ay hindi kasama sa the same na criminal conduct, anytime after admission ay pwede pong maging dahilan para sa deportation. So karamihan po ng green card holder na nandito sa Amerika, ang mga deportable offense ay andito po sa tinatawag na crime of moral turpitude. Ang pangalawa pong crime na pwede pong reason for deportation
ay ang tinatawag na aggravated felonies, which is different from criminal law. So, ibig sabihin po, may mga ibang offenses po katulad ng murder, rape, theft or violent crimes, drug or firearms trafficking, sexual abuse of a minor, child pornography, money laundering, or tax evasion involving more than 10,000, espionage, sabotage, treason, perjury, or terrorism. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. I hope everyone is staying safe and have a great day.